Ang pagkamatay ni Jesus. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito, ang sabi niya. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumusunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ito ho, ang nilalaman ho ng ating banal na aklat, ang pagkamatay ni Jesus. Ano ho rito ang ating nakikitang aral na gusto hong maitanim sa isipan ng sangkakristyanuhan tungkol ho rito sa pagkamatay ng Panginoong Jesus, Kuya Jo? Mga kapatnubay, ang pagkamatay ni Jesus. Ang pagkamatay po ng Panginoong Jesus sa krus, dapat po tayong magpasalamat sa Diyos dahil tinubos po ang ating lumang buhay. Tinubos po ang ating mga kasalanan. Kaya sana, wag na po nating balikan pa dulot ng pagkakasala upang ang minimithi nating kaligtasan ay ating makamit sa buhay na walang hanggan. Iyon ang gustong mai-impart ni Kuya Diyos sa puso't isipan ng sangkatauhan ng mga tao, na tayo bilang makasalanan, tayo magsisi, at yung ating mga pagkakulang na yun, huwag na natin yung babalikan pa upang magkaroon ng magandang layunin yung pagkamatay ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Kuya Ben, ano po sa inyo? Dito po sa Ebanghelyong ito na yung tinatawag po natin tulad ng nakaraan, Passion of Christ kasi ito eh. So, ito yung tinatawag na pagtatapos, pagsasara ng isang kasaysayan o ng aklat ng ating Panginoon dito sa daigdig na ito upang makamit ang pagliligtas. Ito ang tinatawag na misyon eh. Isang misyon na nagampanan na niya at ibinibigay niya sa mga kamay ng Diyos ang naging kaganapan ng kanyang misyon. Tayo pong lahat ng mga pinanganak dito sa daigdig ay may kanya-kanyang misyon sa buhay na ito. Tayo po, nang ipinanganak katulad ni Jesus, mula sa mula ay may nakatakdang gawain na ibinigay na responsibilidad at pananagutan na gampanin sa mundong ito. Sa Jesus nang mamatay sa krus ay nagampanan niya ang lahat ng bagay, kaya nasabi niya sa Ama na sa kanyang mga kamay, inihadili niya ang kanyang kaluluwa. Sana tayo rin po, mga minamahal ko, mga tagapakinig, magampanan natin ang isang tungkulin ng isang tunay na Kristiyano na tagasunod ni Jesus. At magampanan natin ang ating pananagutan muna ang ating misyon na gawain dito sa daigdig na ito. Hanapin lang po natin at alamin ito at bigyan sa atin ng lalim na tayo po ay mayroong gawain na nakaatang sa ating balikat para sa ating mga kapwa Kristiyano, at marahil pagdating ng panahon ng ating pagkawala sa daigdig na ito, masasabi rin po natin ang kasinabi ng ating Panginoon, Ama, sa inyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Amen. Kuya Bert, ano pong inyong nasisinag na aral na gustong maibahagi at maiwan ng ating Panginoong Hesus, yung pagkamatay niya sa krus? Ibinigay niya sa atin ang isang magandang example na kahit na sa huling sandali ng buhay ng ating Panginoon, ang kanyang pagtitiwala at pananalig sa Ama ay nandun pa rin. Sana sa ating buhay, ipagkatiwala natin ang sarili nating buhay sa Diyos. Huwag natin kukunin ang kahalagahan ng Diyos na para bagang kung minsan kayang-kaya nating gampanan ang hindi pati natin kayang isagawa. Ang Panginoong Hesus lagi at lagi na lamang nakikipag-ugnayan sa kanyang Ama. Lagi siyang nagdarasal.
Lagi niyang ipinagkakatiwala ang kanyang buhay at kanyang mga gawain sa Ama. Sana sa ating buhay, sa bawat sandali ng buhay natin ito, dumating man tayo sa mga problema, dumating man ang katakot-takot na problema sa ating buhay, ipagkatiwala natin ito sa Diyos at hingin natin ang kanyang paggabay at manalig tayo sa Kanya. Katulad ng Panginoong Jesus, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Kuya Min, gusto kong madagdagan ito dahil mayroong napakahalagang bahagi ang sinabi ni San Mateo noong tungkol sa pagkamatay ng Panginoon. Kasi kung minsan ito'y hindi napapansin ng karamihan, ito'y babasahin ko upang mapadali tayo. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang... Okay? So, balikan natin, naputol lamang po yung ating connection. Ngayon, balikan natin. Yung sinasabi ko kanina, na biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nabitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, ay nakita silang pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyang nagsalita nito. Marami sa ngayon sa mga nangangaral sa ibang mga dominasyon ng mga ebanghelista, wala pa raw na buhay na muli sa mga namatay na. Ito katunayan. Nabuksan nung mamatay si Jesus, yung tabing ng templo ay nagawak. Mula sa taas hanggang baba. Ang ibig sabihin, ito ay nagkaroon na ng ugnayan ng tao sa kanyang nilalang, sa kanyang pinagkasalahan. At ang lahat ng mga sumunod sa ipinag-uutos kay Moises ng Diyos sa kanila na tumupad ay nabuhay. Huwag nating sabihin o huwag nating saklawin ngayon na itong mga nabuhay na maraming banal na ito ay muli silang namatay. Pero nakalagay, sinabi ng Panginoon na noong mabuhay na muli ang Panginoong Jesus, ay pumasok sila sa dakong banal na lungsod. Kasama-sama ng Panginoon ang mga banal na ito. Kaya yung sinasabi ng mga ebanghelista, wala pang nabuhay na namatay magmula noon kay Adan hanggang ngayon sa ating Panginoon kung hindi lamang si Kristo. Hindi po totoo yun. Nandito nakalagay. Kaya ang ating simbahan, ikinalulugod natin mapabilang sa simbahan ng Panginoon na tayo ay may ugnayan sa mga banal na nandun na sinasabi sa sinapupunan ng ating Panginoon. Amen. Sa mga tuwid ho, yung pagkagawak na yung nagkaroon na ng tuwirang pakikipag-ugnay. Pakikipag-ugnay ang tao sa Diyos, sa Diyos na lumalang sa Kanya na Kanyang pinagkasalahan. Amen.